Good evening po sa inyong lahat. Sa mandako kayo naroroon. Atin pong pag-usapan ang nagaganap po kaninang inauguration doon po sa National Museum ni President Bongbong Marcos. Bagamat matagumpay na po na nakaupo at umupo na siya kanina doon po sa Palasyo ng Malacanang bilang 17th President ng Pilipinas, ay hindi po maiwasan. Ito pong mayroon pong madamdamin o malungkot o kapanapanabik na pangyayari kanina, sapagkat papasok po ang incoming president at lalabas na po yung outgoing president. Kaya pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na siya po ang outgoing president kanina, ay pagkatapos lamang ng isang seremonya na naganap sa Malacanang kanina nung dumating si President Bongbong Marcos sa Malacanang at nagsagawa po ng tinatawag na departure ceremony sa Malacanang. Kaya doon po sa mga DDS kanina ay naramdaman ng lahat na marami po ang naging emotional at malungkot doon po sa paglisan ng Pangulong Duterte, at siya po ay diretso pauwi na po ng Davao pagkatapos mismo ng departure ceremony kanina sa Malacanang. At napapansin natin mga kababayan na sa loob ng 6 na taon ay napakaraming bagay na nagawa ang ating Pangulong Duterte. Lahat na kapakipakinabang ng ating bayan ay halos nagawa ng Pangulong Duterte sa loob lamang ng 6 na taon. Kaya nga po, ang karamihan kanina ay malungkot at naramdaman talaga yung madamdamin na nagaganap sa pagbaba ng ating Pangulong Duterte. Ginawa niya ang Build project at marami pang kapakapakinabang, at pinaganda niya ang Pilipinas, at higit sa lahat ay malaking legacy para po sa Pangulong Duterte ang kanyang ginawa, lalo't higit sa Armed Forces of the Philippines. So, tungkol naman po doon sa ating incoming president kanina, ay matagumpay na nakaupo ang ating Pangulong Marcos dahil sa napakaganda po ng transition of power. Matatanda natin kanina kung ating nakita yung mga footage mismo dyan sa Malacanang, ay bago pa man magkaroon ng departure ceremony ang Pangulong Duterte sa Malacanang, ay nag-usap muna ang dalawang Pangulo. Marahil ang pinag-uusapan noon yung tungkol sa isa na dyan, yung mga project na hindi niya natapos, at higit sa lahat ay ito pong mga ibang usapin tungkol po sa war on drugs. Yun po yung mga pangunahing habilin ng Pangulong Duterte. Kaya doon po sa incoming President Bongbong Marcos at ang kanyang mga taga-suporta ay kapanapanabik na ang nagaganap
kanina hapon doon po sa Malacanang. Nagkaroon ng pagkatapos ng panunumpa at ang kanyang speech ay napakaganda po. Tinutuunan niya ng pansin ang tungkol po sa food security o pagkain at kabuhayan sa ating mga Pilipino, mga kababayan na namumuhay sa kasalukuyan na mahihirap. At sinasabi pa niya na ang dreams ninyo ay dreams ko. So ibig sabihin mga kababayan ay malalim ang kanyang pagmamahal sa mga Pilipino. Yan po yung ibig sabihin noon, na hindi na maaring iwanan kundi siya ay makikisabay sa paglakad ng sambayanang Pilipino. So ganun po. At pagkatapos doon sa National Museum mga kababayan ay tumuloy sila sa Palasyo ng Malacanang. Nakikita natin ang saya ng mukha ng pamilyang Marcos noong sila ay umakyat doon po sa ikalawang palapag ng palasyo. At doon po mga kababayan ay sinasagawa yung mga picture takings, at ang una doon ay panunumpa sa lahat ng kanyang mga cabinet members, at sumunod na po yung picture takings doon po sa cell of the President of the Philippines. Kaya lahat ng mga secretaries niya ay naroon, nagkaroon sila ng mga picture takings, at higit sa lahat ang kanyang mga adhikain doon sa kanyang speech kanina ay pagkakaisa, sapagkat mahalaga sa isang administrasyon o gobyerno na makipagkaisa ang ating mamamayang Pilipino, sapagkat yan po yun ay kapangyarihan ng ating bansang Pilipinas. Hindi po makakamit ang isang tagumpay ng isang Pangulo kung hindi natin tulungan ang Pangulo at hindi tayo makikipagkaisa sa kanyang administrasyon. Pero napakaganda po mga kababayan. Kaya ito pong upo ng ating Pangulong Marcos dyan sa Malacanang ay inuulit ko po, nakikita natin ang saya ng mga etsura ng ating mga kababayan, at lalo't higit sa administrasyon ni President Marcos na muli silang nakabalik sa Malacanang pagkatapos po ng 36 years na nasa private life. So yun po yun mga kababayan. At ang lahat ng yun ay nangangailangan na suportahan, at ang bawat Pilipino ay sumusuporta sa kanyang administrasyon. Hindi na po mahalaga sa kanya yung kasaysayan, at ayaw niya na rin po na pag-usapan ang mga nakaraan. Ganun po ang sinabi niya. Kundi ang dapat nating pag-usapan at paghahandaan at gagawin ay ito pong kasalukuyan at sa hinaharap, upang ang ating bansang Pilipinas ay makaahon mula po sa pagkalugmok nito. Sinasabi niya pa sa kanyang speech kanina na ang Pangulong Duterte ay kanyang pinasasalamatan dahil po doon sa maraming nagawa, at anya ay sumunod
lamang si Pangulong Duterte sa kanyang ama dahil sa namakaraming ginawang mga proyekto. Malinaw po yan at yan po yung katotohanan. Kaya mga kababayan ay yung mga puntong ito na sinasabi ng ating Pangulong Marcos kanina sa kanyang speech ay napakaganda. Napakaganda po talaga ang kanyang speech. Marami pong naiyak doon sa kanyang talumpati dahil sa buong kasaysayan ng mga nagsasalita ng inaugurasyon, speech ng ating mga nakaraang Pangulo ay hindi sing katulad kanina sa speech ni President Bongbong Marcos. Ako nga po ay nakita ko at naihalintulad ko sa mga nakaraang speech sa mga nagdaang Pangulo ay malayong malayo sa kanya at kaibang iba yung kanyang mga sinasabi na talaga namang nakakaakit sa puso't damdamin ng bawat Pilipino. Yan po yun kaganda, ganun kaganda mga kababayan. Kaya kanina ay naging maaliwalas ang pakiramdam ng pamilya Marcos na sila ay muling nakabalik sa kapangyarihan at nakabalik sa Malacanang na kung saan doon po sila lumaki. Nagiging tahanan nila yung Malacanang sa loob ng 20 taon na paninirahan. Pero sa ngayon mga kabayan, hindi natin alam kung sa Malacanang pa rin po ba sila titira. Anyway, hindi na po mahalaga yan. Sang-ayon nga ni Amy Marcos, ito pong palasyo ng Malacanang ay matagal na po nilang tirahan at hindi na mahalaga sa kanila kung hindi sila titira sa Malacanang. Basta ang mahalaga na naayos anya ang pangalan nila sa mata ng sambayanang Pilipino. So, ganun po mga kababayan. Kaya kinakailangan tulungan natin ang kanyang administrasyon, suportahan natin at makiisa tayo sa kanyang adhikain para na rin po sa ating minamahal na bayan. Pansamantala mga kabayan, yan lang muna ang ating updates. Alam naman natin lahat at nakita natin lahat ang police speech at panunumpa kanina ng ating Pangulong Marcos. At yan po ang ating hinihintay sa lahat at yan po ay tunay na naganap na po kanina. Kung yung atin na lamang gagawin ay suportahan natin siya at upang at para na rin po sa kapakanan ng ating bayan. Hanggang sa sunod po natin na video ay God bless sa inyong lahat.